tayo magsisimula na po sa ating pong makikinig ng salita ng Diyos. At ang ating pong topic ay may pamagat na The Greatest Love Gift. Okay. Alam nyo, walang pinakadakilang regalo na natanggap tayo, kundi hindi ito mula sa ating mahal sa buhay, hindi ito mula sa ating kaibigan, hindi ito mula sa ating mga kamag-anak, kundi ang pinaka-greatest love gift na tinanggap natin ay nagmula sa ating Diyos Ama sa langit. Walang iba kundi ang kanyang pinaka-the best gift sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang buto na anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya kung ito yung ma-appreciate natin, mga kapatid, na yung ginawa ng Diyos Ama na isinacrifice niya yung kanyang kaisa-isang anak para lang maging best gift sa ating lahat. Ito yung tinatawag na greatest gift para sa ating lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, sabi doon sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay, ito yung ating ngayon na himayin. Ito yung ating pagbulay-bulayin, yung John 3:16. Alam kong ito ay kabisado na ninyo. Yung binabanggit ng Diyos sa kanyang pinakapuso doon sa Biblia, sa John 3:16, na gayon na lamang ang pagsinta, ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang mananampalataya ay hindi na parurusahan, hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God! Kaya yan po yung napakaganda na regalo ng ating Panginoon Diyos, sapagkat yan po ay may kaakibat na pangako, may kaakibat talaga nga napakatinding pangako na mararanasan ng bawat isang taong tunay na tatanggap at sasampalataya at tatalikod sa kasalanan at magpapatuloy na sumunod sa ating Panginoon, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, number 1 point, tinatawag na wonderful love. Ito yung tinatawag na kahanga-hangang pag-ibig na hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Talagang nakamamangha sapagkat, pansinin nyo, kung ikaw ay merong anak na kaisa-isa, handa mo ba yan ibigay, handa mo ba yan isacrifice, na hahayaan mo mamatay yung kaisa-isa mong anak na pinakamamahal, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa ibang tao. Hindi mo kayang gawin yon. Hindi natin kayang gawin yon. Kung meron tayong kaisa-isang anak, ngayon, kung meron kang 2 anak, hindi mo pa rin kayang ibigay yung isang anak mo para maging handog at sakripisyo para sa ibang tao na mga tao wala namang ginagawang mabuti sa iyo. Kundi, kaya mo gagawin yon ay para isakripisyo ang anak mo. Kahit 2 yan, hindi mo yan kayang gawin. Pero, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, makikita po natin yung kamanghamanghang pag-ibig niya sapagkat sinabi niya, yun ay tanging pinakamamahal niyang kaisa-isang anak. Pero hinayaan niya na bugbugin, hinayaan niya na pahirapan, hinayaan niya talaga na dumanas ng katakot-takot na hirap at sakripisyo at mamatay sa krus, alang-alang sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Kaya din tinatawag na wonderful love na hindi kayang tapatan ng kahit sino pa man. Kaya anong sabi? For God so loved the world. Kayo na lamang ang pagsinta. Kayo na lamang ang pag-ibig. Kayo na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Wala po siyang sinino. Wala siyang pinili. Ang kanyang kaisa-isang anak ay kanyang inirigalo, isinacrifice
para sa ating lahat. Wala ka pang ginagawang tama, wala ka pang ginagawang mabuti, wala ka pang ginagawa ng mga bagay na makapagpapangiti sa Diyos. Niregaluhan ka na niya ng isang bugtong na anak na pinakamamahal niya. Hinayaan niyang mamatay doon sa krus, sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo, alang-alang sa iyo, sa akin, at sa atin lahat. Wala pa tayong ginagawang mabuti para sa Diyos. Ngayon ang tanong, ano ngayon ang dapat nating gawin? Para man lang magantihan, para man lang maipadama natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating ipinadama, kahit wala pa tayong ginagawang mabuti para sa Kanya. Pero ngayon, itong lahat ng ginagawa natin, lahat ng ibinibigay natin, lahat ng effort natin, lahat ng sacrifices natin, kaya natin to ginagawa dahil alam natin na napakabuti ng Diyos nating makapangyarihan na nagbigay sa atin ng kaisa-isang anak. Kaya worth it ang Diyos Ama na tumanggap ng pinakamataas na pagsambat, paglilingkod at pagpaparangal, sapagkat siya yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman, na nagsakripisyo ng kanyang pinakamamahal na anak alang-alang sa ating lahat na namumuhay pa tayo sa kasalanan. Kaya mga kapatid, patuloy nating gantihan ang Diyos ng pinaka-the best praising, worship, service, sapagkat siya ang Diyos na napakabuti, na walang katulad, na nakamamangha ang kanyang pag-ibig, ang kanyang regalo sa atin na ginawa para sa ating lahat. Kaya kung ano man ang gagawin natin, kung ano man ang ating ibibigay, kung ano man ang ating ibabalik sa Diyos, wala tayong karapatang magmalaki at magsabi na yung ating ibinibigay ay sapat at makapagbibigay na kaluguran sa sapagkat lahat ng ating ginagawa ay bunga lang ng pag-ibig ng Diyos na walang katulad sa ating lahat. Kaya walang makapagmamalaki sa ating Panginoon. Kaya lahat ng ating gagawin na bunga ng pagmamahal, sakripisyo, ay pagbabalik lamang natin sa kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Second point, much less gift. Walang maikukumpara. Walang katulad na regalo ang regalong ibinigay ng Diyos Ama sa atin na. Kahit, sabi nga, kahit tagtarin pa ng pino-pino yung ating katawan at sunugin at ialay sa Diyos, hindi yun maipapantay sa regalong ibinigay sa atin ng Diyos Ama sa isang kanyang bugtong na anak na banal at walang kasalanan, pero hinayaan niyang mamatay sa isang kamatayang walang katulad. Much less gift. Ibigay man natin ang ating lahat ng ari-arian para sa Diyos. Hindi sapat para pantayan ang ginawang regalo, ibinigay na regalo ng Diyos sa ating lahat. Ganon katindi ang ginawang pagmamahal, pag-ibig ng ating Diyos Ama sa atin. Tayo magre-regalo. Tayo iaalay natin yung ating sarili para sa Diyos, sapagkat worth it siyang regaluhan, sapagkat siya'y banal at napakabuti. Pero tayo, nung tayo ay kanyang ibigin, nung tayo ay kanyang regaluhan, tayo'y hindi kumikilala sa Kanya. Tayo'y patuloy na sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Ang sinasamba natin bato, ang sinasamba natin kahoy, ang sinasamba natin papel, ang sinasamba natin ay mga bagay na nilikha ng Diyos at namumuhay tayo sa isang pamumuhay na karumal-dumal. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, inibig tayo ng Diyos. Nirigaluhan tayo ng Diyos ng kanyang bugtong na anak. Kaya, paano mong papantayan yung ginawa ng Diyos sa iyo? Tayo magbibigay. Tayo magre-regalo sa Diyos. Pero worth it siyang regaluhan sapagkat siya ang lumikha sa atin. Sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Sapagkat siya ang nagmahal sa atin. Sapagkat siya ay Diyos na banal. Kaya kahit irigalo natin ang lahat sa ibabaw ng mundo, hindi natin kaya tapatan yung regalo niyang ipinagkaloob sa ating lahat. Much less gift. Kaya napakapalad natin mga kapatid sapagkat
Meron tayong Diyos na walang katulad, magmahal, magregalo sa bawat isa po sa atin. Ano ang sabi? His one and only Son. Paano mong tatapatan yung kaisa-isang anak? Paano mong tatapatan? Paano mong ikukumpara? Ano man ang ginagawa mo para sa Diyos? Ano man ang ibinibigay mo para sa Diyos? Ano man ang ginagawa mo para sa pasalamatan? Pero lahat ng ginagawa mo ay bunga lamang ng pagpapasalamat natin sa ating mga nagawang kasalanan, pagkakamali at pag-ibig na ginawa ng Diyos. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahit napakarumi natin, kahit napakabakasalanan natin, kahit sa halip na ang Diyos ang sambahin, ang sinasamba natin nung araw ay yung mga bagay na nilikha niya. Sa halip na siya ay ating papurihan, ang pinapupurihan natin ay yung mga bagay na ipinagmamalaki natin. Pagkatapos, inirigalo pa sa atin ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak. Kaya hindi kayang tapatan ang ginawa na pag-ibig at pagririgalo ng Diyos ng bawat isa sa atin para ikumpara natin lahat ng ating ibibigay sa Panginoon. Kaya mamamangha tayo, magugulat tayo yung lalim at kaseryosohan na ginawang pag-ibig at pagriregalo at pag-abot sa atin ng Diyos na makapangyarihan. And then, a simple way. Alam niyo mga kapatid, pinadali, pinasimple ng Diyos ang dapat nating gawin para maranasan natin na siya'y makapiling natin, na siya ay maranasan natin sa ating buhay. Hindi na natin dapat pang paghirapan pa, pagpagalan pa. Ang isang dapat nating gagawin para maranasan natin ang pagsama at pag-ibig ng Diyos. Pinasimple lamang ng Panginoon. Pinasimple lamang ng ating Panginoon Diyos ang landas patungo sa Kanyang kaharian. Ano po ang sabi? Whoever believes in Him. Ang sino mang mananalig sa Kanyang bugtong na anak ay makakaranas na magiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Ang sino mang tumanggap at nanalig ay pinagkalooban ng maging anak ng Diyos. Amen. Praise God. Hindi mo na kailangang magpakahirap pa. Hindi mo na kailangang pang lumuhod at maglakad ng paluhod mula sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar. Hindi mo na kailangang pang sugatan at paduguin ang iyong katawan para ikay patawarin at para ikaw ay tawaging anak ng Diyos. Simple way, sa pamamagitan lamang ng kamatayan ni Jesus sa krus at sa kanyang kamatayan, magsisimula ka na mananampalataya, mananalig at tatanggapin mo siya bilang personal Lord and Savior. Ito ang magdadala sa iyo bilang isang anak ng Diyos Ama. Magiging children of God ka, at kapag ikaw ay naging children of God, ito ang magdadala sa iyo at hanggang sa iyong kamatayan ay patuloy kang nanampalataya at nanalig sa ating Panginoon Kristo. Dadaling na nito sa isang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang atin dapat gawin lamang ay patuloy na manampalataya at manalig sa kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And then next, divine certainty. Ito yung tinatawag na isang banal na katiyakan. Sa ibabaw ng mundo, walang totoong katiyakan ng buhay na walang hanggan maliban sa ating Panginoon Diyos. Lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay hindi nakatitiyak sa kanyang lahat ay pinagmamalaki at ginagawa kapag hindi ito konektado sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang tinatawag na divine certainty o yung tinatawag na banal na katiyakan ay masusumpungan lang po natin walang iba kundi sa ating Panginoon. Kaya nga po, sabi, should not perish. Sino mang tatanggap,
mananampalataya, mananalig kay Jesus Christ, the Son of the Living God, ay hindi na mapapahamak. Hindi na parurusahan doon sa impyerno. Yan yung tinatawag na divine certainty. Kaya napakapalad ng isang tao. Napakapalad ng isang tao namuhay ng masama, namuhay ng makasalanan, pero bago siya mamatay, nasumpungan niya, nakilala niya, walang iba kundi ang Panginoong Jesus na namatay sa krus. Muling nabuhay at nangakong babalik at isasama niya ang bawat isang tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoon. Hindi na mapapahamak, hindi na parurusahan sa impyerno, bagkus siya ay makakaranas na ituturing na anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, mapapansin nyo, lahat po ng ating isinishare ko po ngayon sa inyo ay galing lang po yan sa book of John chapter 3 verse 16. Hinihimay lang po natin yung John 3:16 na napakalaki po ang inahayag ng Diyos sa John chapter 16 na kailangan po nating maunawaan at maintindihan. And then last point, a grand possession. Ito po yung tinatawag na isang dakilang pag-aari. Grand possession. Dito po sa ibabaw ng mundo, kapag marami kang lupain, kapag marami kang salapi, kapag marami kang naipundar, ito ay naipagmamalaki at talagang iginagalang, inirespeto ng napakaraming tao ang mga business tycoon sapagkat sila talaga ay nakapagpundar ng napakalaking ari-arian na hindi kayang halos sumain. Pero alam niyo mga kapatid, lahat ng ari-ariang naipundar ng tao sa ibabaw ng mundo, kahit katiting, kahit isang pasong lupa, kahit isang gramong ginto, wala siyang madadala sa lugar na kanyang pupuntahan after that. Amen. Wala siyang madadala. Iiwan lang niyan lahat ang kanyang pinagbuhusan ng panahon at sakripisyo at oras. Lahat ng naipundar niya, kapag ito'y hindi niya na-distribute ng tama at nagamit ng tama, malamang ito ay pagmumulan lang ng pag-aaway-away ng kanyang mga mahal sa buhay na iiwanan. Pero, napakapalad ng bawat isang tao, totoong nakaranas na tinatawag na grand possession. Dakilang pag-aari na hindi maaagaw, hindi mananakaw ni numan, at ito ay kanyang tatamasahin hanggang sa kabilang buhay. Amen. Praise God. Ano ang sabi? Everlasting life. Yan ang tinatawag na grand possession. Lahat ng taong nagsakripisyo, lahat ng taong naging tapat sa Diyos, lahat ng taong sa kabila ng tinutuya, nilalait, tinuhusgaan, sa kabila ng kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, pinagtatawanan, ginadjudge, pero nanatili na matatag at matibay, nanampalataya at naglilingkod sa Panginoon sa kanyang biglang pagpanaw sa ibabaw ng mundong ito, tatamasahin niya ang tinatawag na grand possession. Ito yung mana natin na magmumula sa Diyos, buhay na walang hanggan sa bawat isang taong totoong nanampalataya, totoong naglingkod, totoong nagsuko ng buhay, na kahit tinutuya, pinagtatawanan, kahit anong pinagdadaanan sa buhay, ay nanatiling tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Doon sa kabilang buhay, mabubuhay siya ng walang hanggan. Doon sa kaharian ng Diyos, kasama ang ating Panginoon, eternal forever. Amen. Hallelujah. Yan yung ating minana na napakalaking kayamanan na minsan ay hindi naiintindihan ng napakaraming mananampalataya, sapagkat binubulag ng dyablo ang isip at puso ng bawat isang tao, hindi ipinaiintindi ang isang napakalaking kayamanan na ipinamana sa atin ng Panginoon. Ito yung eternal life doon sa piling ng Diyos. Wala ng luha, wala ng sakit, wala ng lungkot, wala ng pighati, wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng sikat ng araw, sapagkat doon sa
kalangitan, do'y mananahan ng ating kaluluwa, eternal forever, na mayroong walang hanggang kagalakan, kapayapaan, kaligayahan, sapagkat kapiling natin ang ating Panginoon. It is grand possession na ating ditamo. Praise God. Mga kapatid, yan yung John chapter 3 verse 16 na sa hapong ito ay inihayag sa atin ng Diyos na dapat nating maintindihan na talagang walang katulad ang pag-ibig ng Diyos. Walang kapantay ang kanyang regalo sa atin. At talagang meron tayong minanang kayamanan na espiritual mula sa pangako ng Diyos na tayo'y babalikan at isasama niya. Sabi niya sa John chapter 14 beginning verse 1 up to verse 3, ako'y babalik. Sa ngayon, hindi kayo makasasama. Pero sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Ipiprepare ko lang ang inyong tirahan. At kapag nakaprepare na, kapag nakahanda na ang mga mansyon nyo, babalikan ko kayo. Kung saan ako naroon, ay doon din kayo at magsasama tayo eternal forever. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Sa bawat isang totoong tapat na nagpapatuloy, na nagmamahal, nananalig at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sama-sama tayong tumayo. Praise God. Kaya mga kapatid, I challenge you, magpatuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen. Magpatuloy tayo na talaga gamitin natin ang ating buhay. Anuman ang meron tayo sa ating buhay. Lahat ito be used for the glory of our God. Thank you, Lord. Patuloy tayong maging tapat. Huwag nating tingnan yung mga bagay na nakikita. Ang tingnan natin yung mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang. Pero yung mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Ito yung mga pangako ng Diyos na iniwan niya sa atin. Amen. Brothers and sisters, tuloy sa oras na ito, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sapagkat isa tayo sa pinili ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you. Na meron tayong tiyak na patutungan. Hindi tayo sumusuntok sa dibdib. Hindi tayo sumusuntok sa kawalan. Meron tayong katiyakan na goal sa ating buhay. Na habang nabubuhay tayo mga kapatid, gawin natin yung mga bagay na makapagbibigay ng karangalan sa Diyos. At kung dumating man sa buhay natin na tayo ay lilisan na sa mundong ito, kapatid, congratulations. Kung nanatili kang tapat, nanatili akong tapat, tayo ay mapupunta sa piling ng ating Panginoon. Eternal forever. At doon, tatamasahin natin ang tinatawag na grand possession. Mga kayamanang espiritual, mga kayamanang ipinangako ng Diyos na hindi maaagaw ni naman, hindi mananakaw ni naman, sapagkat ito ang nagmamayari nito ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa hapong ito, Father God. Salamat sa inyong mga salita. Salamat po patuloy, O God, na niloob niyo po na patuloy kami ay nakapagbigay ng oras, panahon sa inyo. Isang simbolo na tunay nga po, Lord, na kayo po'y napakabuti sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, patuloy niyo po, God, Lord, na kami ay gawin niyong tapat, Panginoon, sa inyo. Gamitin niyo rin po kami, Father God, upang makapag-akay pa po kami, Lord, ng aming mga kapwa, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sapagkat kung ano man yung aming natututunan, kung ano man yung aming tinatanggap na mga pagpapala, ay maranasan din po ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan at mga kapwa. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa po sa amin, dito po sa lugar ng Baliwag, Panginoon. Patuloy po, Lord, O God, kami po ay maging good steward, Panginoon. Yes, thank you. Maging mabuting katiwala, O God. Salamat po. Lahat ng aming talents, lahat ng aming resources na mula sa inyo, magamit namin, O God, Lord, ng may talino. Magamit namin, O God, Lord, na makapagbibigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo. Pinasasalamatan po namin kayo, Father God.
I-bless niyo po at pagpalain, Lord, ang gawain dito sa lugar na ito, sa Vicente Residence, O God. Sa buhay nila Ate Yeyeng at nila Kuya Hiner at sa kanilang mga anak from Belgium. Salamat po sapagkat patuloy po, Lord, na buong puso po nilang ipinapagamit ang kanilang tahanan, ang kanilang property para po, Lord, sa inyong gawain, Panginoon. At Lord, gamitin niyo rin po ang buhay ng bawat isa po sa amin na magkaroon kami, O God, Lord, ng passion and compassion, O God, para po kami makapag-akay ng aming mga kaibigan at kapwa sa lugar na ito. Upang sila rin po ay makapakinig ng inyong buhay at makapangyari ng salita. At maging dahilan na sila rin po'y makakilala at maborn again at mabago ang buhay at magsimulang maglingkod sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo, O God. Pinasasalamatan po namin kayo, Father God. Muli po, O God, sa oras na ito, Father God, sa inyo po namin patuloy, Lord, na ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody says, Amen. Amen.